Good morning, Tech Horizon listeners. Today, we're diving into the fascinating debate of global opportunities versus local impact. Are you torn between jet setting for professional development abroad or staying put to contribute nation building at home? Let's explore this dilemma together and find the perfect balance between cultural exposure and patriotic responsibility, all while navigating the delicate dance of personal growth and social responsibility. Stay tuned for an enlightening discussion ahead. The decision for IT graduates to go abroad or stay in your home country is complex and influenced by factors such as career opportunities, personal values, and community ties. Going abroad offers exposure to diverse prospective career opportunities, while staying in the country allows graduates to contribute to local development and maintain familial and cultural connections. Ultimately, the choice depends on individual goals and priorities, with both options presenting opportunities for personal and professional growth in the IT field. So before we continue to tackle about our selected or our assigned topic and our issues, let me introduce myself and my fellow Tech Horizon team. I am Giancarlo Nerona. I am Wena Pintin. I'm Michaela Yoleta. I'm Danilina Moste. I am Laureline Timorcha. And we are the Tech Horizon. So, the title of the topic that we are going to tackle today is about: should IT graduates go abroad or stay in the Philippines? So, first, let us have the point of view of our two members of this Tech Horizon team. Let us have the point of view of Miss Wena Pintin and Miss Danilin Damoste. So first, let us hear the point of view of Miss Wena Pintin. So, in my opinion, as an IT graduate, the decision to go abroad or stay in a country depends on job opportunities, salary and benefits, professional growth, and cultural experience. Going abroad can provide access to a wider range of job opportunities and higher salaries, as well as exposure to international work environment and diverse teams. So nice jud sa abroad tungod kay daghang opportunities, takog sweldo, and mas advanced ang technology adto. Ang daghang makuha na experiences makatabang sa atong pag-develop sa mga galingon. For instance, ni adto ka sa abroad, di nakatrabaho ka adto as IT sa dako na company. Of course, dako kag sweldo, din dollar sad. So dako kag makada sa imong family, which is the first advantage na sa abroad. Makatabang sa imong pamilya sa mas dako pa na pamaagi. Then second is ang experiences nimo adto sa mga technologies. Kung unsaon i-operate, unsaon paggamit, mas advanced sila adto. Mas daghan kag ma-learn through nila. So for me, mas nice jud sa abroad. That's right, no? Sa first advantage if mo go ka abroad is ang salary rate, ang salary grade kay we both know nga ang value sa dollar is if mo abot sa Philippine peso is ang dako ka, no? Like kuan niya. If mo go ka abroad, ang yung mga katrabaho dito is mga expert na, mga daghan ng experience and well known na po sila kay maybe they created a program or something code that can help the country or their country. So now let's hear the point of view of our one member of our Tech Horizon team, that is Miss Danilin Damoste, and she will be focusing about if the IT graduates should stay in the Philippines. So go Miss Danilin. Well, IT graduates should stay in their home countries to contribute the growth of the local IT industry, addressing technological challenges specific to our region, and support the economy by investing their skills and knowledge locally. Mas maadyo nga ang IT graduates mag-stay ra sa Philippines kay mas dako ang ilang ambag sa Philippines when it comes to skills, knowledge, and experience. Unya kay bawod ang tanan nga kanang ang Philippines jud kay usa ka talented o hardworking nga Filipino citizens. That's why kung ako'y pakuanon, mas nindot ang IT graduate nga magstay sa Philippines kay for the country improvement and development for many factors. That's right.
So usab to sa mga kuano like ang sakto hagad nga ang kini mga Filipino citizens or mga Filipinos is good sa bisan asa nga kuan, bisan asa nga field. O, bisa ka may ragswing. Usab ko gani sa mga na kuano nga na-encourage is ang mga kuan ang mga Filipinos is good at as seafarers, no? Ang kuan ng mga seafarer ang ka-demand sila sa society o sa mga international na kuan. Then sakto bugto nga if magstay ang mga Filipinos diri sa Pilipinas, if magstay ang mga IT graduates diri sa Pilipinas, dako po sila matabang diri sa atong country kay we both know nga ang mga IT diri ron or ang mga IT is mostly ang ilang target nga goal is maka-abroad kay we both know nga ang salaries. Then what if magstay sila diri sa country and then perform their kanang ilang mga priorities or ilang mga kanang tawag aning specialties nga like sa programming pa naman dako na sila matabang sa Philippines is mag-program sila nga in order to kanang makatabang sa government, like for example sa mga education, like pwede magstay ang mga IT graduates if kanang tawagan ni mutabang sila sa education by kanang volunteering sa ilang mga nakatiguhan like mga basic computer skills or sa mga coding. Dako sila matabang sa Philippines if magstay sila diri ay kanas one of example usaw para sa mga example. So let's continue of our selected issues. That is the first issue is about global opportunities versus local impact. So first, let's hear the side of global opportunities, and that will be tackled by Miss Wena and Miss Micaela Olita. So So as an IT professional considering going abroad, there are numerous opportunities waiting for you. Going abroad can provide IT graduates with access to a broader range of job opportunities in different countries. It allows them to explore diverse work environments, gain international experience, and expand their professional network. This exposure can enhance their skills and make them more competitive in the global job market. So mga opportunities sa abroad is mas daghan ang benefits sa usa ka employee. First is daghan kang kapilian ng mga companies kay global man imong choices na much better pa kaysa sa local companies na taas og standards pero low ang sahod. Mao po na kanindot sa global opportunities abroad. yeah, sa kuan global opportunities abroad is sa bunto sa natakol is katong dakong sweldo, dakong salaries. Kana po natakol na nato sa atong point of view. So Miss Olita, can you give the examples and to be more specific if unsay kanang opportunities abroad nga like advantages? And here is an example of global opportunities. Working with global tech giants. You can work with big tech companies like Google or Apple, where you'll deal with advanced technologies and enjoy a competitive salary. At the same time, join international tech communities. These communities allow you to network with global professionals, share knowledge, and stay updated with the latest industry trends. And the third, exploring different IT career paths. In abroad, you can explore various career paths in IT, such as cybersecurity, networking, or managerial roles in computer support. And the fourth, working in tech startups. Countries like Germany and Canada have a truly tech startup scene. Working in a startup offers a unique experience where you can have direct impact on the product of services. And the fifth example is freelancing or remote work. The rise of remote work allows you to work from anywhere, providing service to international clients, offering flexibility and global exposure. And that's samples of global opportunities. Nice rin sa example no, kay di po di kalimod nga kini mga Pilipino is dako kadug opportunities nga makasod sa like big companies like Google, Apple kay ba man ta nga ang mga Pilipino is one of the hardworking kanang citizens or like bisag as sa field. Then, yeah, kay we both know mga Pilipinos is mag-strive gud sila hangtod sa makuha nila kung sa gusto nila nga rango sa kumpanya, no? And then ang ikaduha po is sa tong ikaduha ni mga example Joining international tech communities. Yeah, nice mo guys kay we both know nga if mo abroad ka, ang yung makauban nito is mga expert na, then makakuha mo ka idea nila if unsa man ni kanang tawagan ni unsa man ni need mo i-improve sa imong galingon, if unsa man ni gusto nimo nga i-implement dia sa mga kumpanya nga imong trabahoan. Share with knowledge. Yeah. Dako buka mo ka knowledge na nila. So that's all for global opportunities. Now let's hear our side of local impact if the IT stays in here in the country or in the Philippines. Now let's hear the
local impact to be tackled by Miss Danlin and Miss Lorin Tucha. Sure, Nirona. By studying the Philippines, IT students and graduates have the opportunity to directly contribute to their local communities by advocating and addressing pressing issues and leveraging technology to improve the lives of Filipino citizens. For examples, sa education technology, kaya itong ibalik from the last 3 years or 5 years nga pag-pandemic na, kanang ang modular, then ang mga online platforms, mas ning kuan jud siya, mas ning improve. So, isa may nagwali nga to, di ba, ang IT. Mas dako ang local impact niya sa Philippines tungod kay ang IT may nagpalihok sa education, bisan pa og nara sa bahay, mao'y mas nagamit sa kuan. Then, dako ni siya og ambag in terms of education. Kay bisan pa og gamay ra og sweldo, pero ang IT is creative man, then kanang independent, mas ning kuan jud siya, kanang mas mag-grab na to kung narata sa Philippines din makatabang pud sa among country. Yeah, that's right. Sa katong last 3 years no, dako ka jud tabang IT nga to in the field of education. Kay we both know nga lockdown yan time nga ang dili pwede madug eskwelahan, wala yung social tawag ano? Social interaction. Then magstay na sila sa bahay. Kanang nga time ang dako ka jud tabang sa IT nga kay in a use of modular learning, di ba? Online platforms, dako kadto. And then, if magstay mo sila sa Philippines, nabot sila kanang dakong impact sa community if mutabang sila sa government, mga government agencies, if contribute sila nga na. So, Miss Trimoncha, can you give me more examples of local impacts of IT graduates if they stay in the Philippines? And please, be specific or give an example about that. One example of local impact in the Philippines is healthcare information system, creating electronic medical record system of telemedicine platform to enhance healthcare delivery in rural communities. This consultation, streamline patient data management and improve access to medical resources and information. Example of this is telemedicine. Healthcare information system enable telemedicine services allowing patients to consult with healthcare providers remotely. This is especially impactful in rural or underserved areas where access to healthcare services might be limited. Kanang ang kadto po sa example niya is kanang bisan pag narata sa Philippines makatabang gyapon ta sa atong country kay bisan pa og nata sa ladyo makatabang gyapon ta kay na may all around naman ang Use of technology. yeah, all around naman na ang internet karon bisan pa og ladyo ka bisag ako sa nasa ospital din ako sa to asa booking kung na kay access inato nga account makatabang na ang IT tungod nga to. Yeah, nice po na example na kay when we say telemedicine, it is conversation or it is a line of helping others. Kay for example is ang nanginahanglan is taga-bukid or like for example na-send nga underserved areas no kay for example bukid or mga islands, then using telemedicine pwede sila manawag dito sa pwede sa tao sa ospital or tao nga doon sa ospital nga maginahanglan sila tabang nga nga tambal or maginahanglan sila for emergency rescues na. So using telemedicine or using telephones sa mga IT karon no nga gipang-create is pwede silang mutawag ra no para matabangan dadun and mas madali kay dili na sila manginahanglan just in case nga like for example na landslide na then na injured dito yato sila sa bukid na matawag na sila para ang mga rescues then makakaibaw na sila for sure ang mga rescuers na is once na landslide kaibaw na sila landslide dagod na and then na injured na kaibaw na sila unsay gamiton unsay tambal nga pang emergency na. So that's all for issue number 1 and let's continue for the second issue no. So for the second issue we'll be going to tackle about professional development abroad versus nation building at home. So this issue let's hear first the nation building at home to be tackled by Miss Danlin Damoste and Miss Lorin Trimoncha. So nation building at home is one of the kanang common jud sa Philippines kay ang Philippines jud is usa ka kanang magpahalaga bitaw sa kanang own country. Then usa ang IT nga makatabang labi na sa government karon lahi ra sa abroad nga ang taga-abroad is selfish. Then unsa ilang naibaw-an mauna na dara na kutob lahi ra sa
sa ugani ka sa Philippines, kung unsa mo naibawan, pwede mo ma-share sa awan bisan pa wala sweldo. Ang gamay og sweldo pero mas kuan man siya kanang helpful ka adyo ba ang Pilipino. Then dali ra ka maka-access og trabaho bisan pa og kanang wa kay kanang kibali back up. Then usa ingani is dali ra siya maka-locate og cybersecurity hackers in the government. Labi na karon kay na-issue sa no zone lapit nga kung may usa ka company na na-hack ilang mga documents, then na usa ka group of hackers nga nag-support inato nga companies para mabalik ang ilang documents. Then purpose inato is atong i-compare sa global opportunities abroad nga daga sila opportunities dito pero unfair ka adyo kay naibawan lang sa Pilipino kwaon sa taga abroad. Then dili nila i-share sa uban, lahi ra diri sa ato nga mas magamit yun si Jato kay safe ang tanang Pilipino para ma-save tanang privacy kay labi na karon sa Philippines mas daghan jud ang hacker. Then bisan pag dili sa Philippines mas nilibot jud din wala nay safety ang uban nga account. So mo to mas maadyo ang nation building at home kaysa maadto sa global opportunities labi na kay why safety. Then malayo sa pamilya. Okay, so Ms. Trimocha, can you give more examples to be specific? One example of this is innovation and entrepreneurship support, supporting the growth of local IT industry by fostering innovation and entrepreneurship among Filipino tech, startup, and small businesses. This could involve mentoring aspiring entrepreneurs, providing technical expertise and resources, and facilitating access to funding and market opportunities. Then, sa kato example ni Ja, kanang kung kasi dyan ikaw nga startup small businesses. Sa Philippines ba dyan, di ba kay uso na ang katong computer shop, uso wifi, din kinsa may nagpapabali nga na, di ba ang mga Pilipino dyan? O yung nga, kanang, mga Pilipino is mga manok, kaya bisa kung saan naman kulay mantigo ka, bisa kung saan naman himuon, makakuan sa mga bata. Pero, in terms lagi nga, nakatabang ko dyan sa environment nato, mas ning high ba dyan, economy na tutungod ko ng computer shop, mas napadali ang pag-eskwela sa mga bata tutungod sa computer shop. Pero kinsa may nagkuhan na, di ba ang mga Pilipino ra, nakahimo gyapon sila og kanang mga small businesses bisan pa og nara sila diri sa Philippines. Bisan pa binatagi naman mo ato makakwarta mo gyapon ta. Bahala gamay at least kanunay ba gyapon. Kay bisan pag unsa na kamahal ng computer shop diha, pero lahi man lagi ang Pilipino na may pride. So kita as Pilipino mas pilion jud nako kaari sa Philippines kay bisan pag gamay ra imong money maka-start gamay nga business. Then mo Nice with the example about sa small businesses. Kaya we both know nga mostly nga natagin sa business sa mga like computer shop is mostly nga na IT. Kaya kung ano na ang nag-programming nga na or nag-setting nga na kaya IT mga na nagikan. And then ang conmod is kanang small businesses dako pug tabang sa mga estudyante sa na sa college. Kay we both know nga sa Philippines naagad sa mga tao nga naglisod nga dili ka afford og buy og laptop, mga access o mga gadgets, no? Like mga wifi, mga kinahanglan sa pag-eskwela. So if naa kay computer shop, then naa ko estudyante dito muadto sa gamay kantidad dako nagmatabang sa inyong pag-eskwela. For example, creating a PowerPoint or creating a research, mga thesis, mga kinahanglan sa mga college students. So if magstay ang mga IT graduates diri sa Pilipinas and then i-implement na nila, dako kadto silang matabang diri sa Pilipinas, diri sa nation building at home. Then ang usa pud ka example ni ato ikadtong hinighatag is katong cyber security. Kay we both know nga last month ang daghan ng Facebook accounts nga nang-hack, nga like magpindot lang ang link. So ang mga IT, if magstay sila dito sa Pilipinas, ang ilang advantages, mas na-prevent nila din kahibaw mo sila mo-locate kay ilan man ang kanang specialty kung kuan pa na mga skills sa nila nga mo-locate nga na o ngano nang mahitabo na, di ba? If IT. So that's all for nation building at home. Now let's hear the issue that was about professional development abroad. That was to be tackled by Miss Wena Pentin and Miss Kayla Olita. Okay, so working in a different country can offer unique professional development opportunities.
You will be exposed to different work cultures, methodologies, and technologies which can significantly broaden your skills and knowledge. Many countries offer excellent opportunities for IT professionals to enhance their skills and knowledge through training programs, workshops, and conferences. This continuous professional development can contribute to their career advancement and keep them updated with the latest industry trends. Working abroad can also provide exposure to a more competitive job market, pushing IT graduates to excel and reach new heights in their careers. So tungod kay mas high-tech and mas advanced sa abroad, mas kadang nagtao na maka-interact na veteran na in terms of technologies, which is the mga IT professionals. Of course, ma-develop yung skills kay dito ka maka-learn nila. Maka-learn ka kung saan pagkatrabaho professionally because majority abroad, especially the rich countries, they have more skilled workers than our local companies. So mas na ikuan sa professional development abroad, mas kuan jud dito sila kanang mas advanced. Yeah, mostly po sa mga tao dito ang mga trabaho is skilled na kaano sila, so mas maka-learn kaniha nila o kung sa mga kinahanglan mo i-improve si mong galing as an IT graduate as a part of their company. So Miss Rita, can you provide more examples about that? This is 3 examples of professional development abroad. First, international internships. Working as an intern in a foreign company can provide valuable insights into different business cultures, practices, and work environments. This can help you broaden your professional network and gain a competitive edge in the job market. And second, study abroad programs. Pursuing higher education in a foreign country exposes you to diverse teaching methodologies, research opportunities, and academic environments. It can also improve your language skills, cultural awareness, and adaptability. And the third, language immersion courses. Attending language courses in a country where the language is spoken can significantly enhance your language proficiency and provide you with a deeper understanding of the local culture. This can be beneficial for professionals working in fields like tourism, international relations, or multinational corporations. And this example demonstrates how professional development abroad can enrich your personal, professional life, broaden your perspectives, and open new opportunities for career growth. So Miss Danlin, what can you say about that? Given examples by Miss Kyla of that. Tabo ko ikakuan na kanang dili naman sa tanang panahon pwede ta maka-intern sa gawas. Kaya for example, lagi watay kwarta. So kinahanglan pa dili ta mga sa gawas para intern. Naman tay nindot nga kanang projectihanan sa Cebu. Na sila dito ang pinaka high-tech, pinaka-advanced nga kanang technology para mas mo-improve atong skills and knowledge ina na atong eskwelahan of course, especially ang mga information technology student. Then kung basihan po nato ang language, hinoon mas nindot sa gawas, pero in terms nagyapo sa Cebu, call center di ay. Pero ang mga kuan sa Cebu, dito pa nagikan sa gawas para ang ilang mga learnings. O at least ang Cebu kay di na makakinalan mo ato pas gawas para mo intern pa nasa Cebu para mo pa makasagawas nga naamas doon. Then mas maka-learn mo kung gaya na sa Cebu kay ang gikuha nga knowledge sa Cebu gikan lang sa gawas. So mao nang okay ra ino kung ari sa Philippines kung dato mo pwede mo madto. So nice radyo na kay kanang call center for example, if ang mga tag-iya nga na is gikan sa gawas, arang ka dakog impact sa country if kanang ilang nakatiguhan sa gawas, ilang birahon ris Pilipinas, ilang i-implement diri for example if kanang call center, no, kay kuan base sa ilang itatol is gikan na sa gawas, gikan ang idea sa gawas, then ilang ang mga Filipinos ilang gi-bring ang idea here in the Philippines. So dako pa sa impact din, no. And then sa example ko nila nga online course and certifications, yeah, daghan butang madawat nga kuan online course and certification sa gawas kay kanang if matagan tag certification nga na dako na bug opportunity nga makasuki nga na kumpanya ha kay certified naman ka human naman kay nga na like di human na kay nga na nakatigo kay nga na kahibaw kay nga na kay di man jud matagan og certification kung kuan di ka katigo nga na, di ba? And then kanang mga online course daghan lang like sa Facebook ron na mo post nga tagagawas na country nga nagkuan nang hinahanglan sila kinana mag-hire sila nga manginahanglan sila nga free tuition, free allowance if nga kanus gawas sa eskwela, then
Sa kuan pod sa International Professional Associations within the first one, okay? So, yeah, if kuan pod ron, if sa gawas daghan na pod laging nag-implement o kanang ganing kanang laging sa mga course, daghan na ginahanglan og mga mostly ra pagod gyud panginahanglan kay mga IT. Daghan sa mga fields, di ba? Mas demand ka juga yun. Kaya di man mo dugay ka samot na karon nga nagka-improve ang mga technology nya. Kahibaw man siyempre kahibaw magagawas nga if mga Filipino hardworking, competitive, malikam mo tungkol sa ikon o di ba? Kuan natanan nga sana kanang ethics. Okay lang mostly sa mga tagagawas is mas hired nila ang mga Filipino workers, ang mga Filipino mga IT so mga IT na ganoon kay mga implementado mga kadto, mga lead na kadto sa mga companies. Yeah. Sa kuan pod sa kadtong language, di ba? May language example no? Hindi ko pa na kay Mamiya na. Pinayon ba yung Pilipino? Yeah, hinayon ang Pilipino, but Sa language. kahibaw mo talay nga mga hardworking. Ang mga Sila Pinoon, hinayon sa language. pero mga fast learner, mga Pilipino, mga kasagaran. Di ba? Kaya gusto mo sila, huwag na sila yung goal nga na, gusto mo sila makamit na. Bisa mag hinahinay na, basta kay level by level na, maano nga lang yung nagka-achieve. Yeah, kuan, syempre, ang kuan mo ang ilang puno nga ng languages, ang ilang ang kaugaling language. Kay, if kuan man siguro, except na lang siguro, if taas lang karanggo sa kuan, taas lang karanggo sa company, kay kinahanglan ka makatigo og mga language sa ubang country in order to kalibitong like magkuang sales, magkuang na sa mga corporate na, sa mga like Sa mga big companies na kuan. mga connection na. So, kung natanong ka ng advertisement sa tao, we'll be back after the advertisement. Thank you. And we're back! So let's continue about our third issue. That is will be all about cultural exposure versus patriotic responsibility. And first, let's hear our issue that was about cultural exposure that will be tackled by Miss Olita and Miss Janlyn. Miss Wena Pinti. Okay, so cultural exposure, living and working abroad can provide a rich cultural experience. You'll interact with the people from diverse backgrounds, learn new languages, and gain a deeper understanding of different cultures. This can enhance your communication skills and cultural competence, which are valuable assets in today's globalized world. So cultural exposure, talking about it, syempre, abroad, so ma-expose jud ka sa ilang culture at adto as you interact with them. Ma-influence ka or imong buhaton ang mga butang na ilang gipang buhat because you need to adapt kay tuwa man ka sa ilang lugar. So na-influence na ka sa ilang culture. On the other hand, ang uban sa mga culture nato diri sa Philippines, ma-share pud nimo nila adto sa mga tao na maka-interact nimo. Okay. Supporting details. Here's an example of cultural exposure. The first example is embracing cultural diversity. Working abroad allows you to immerse yourself in the different cultures, languages, and working styles. Interacting with colleagues from that. Excuse me. Interacting with colleagues from diverse backgrounds fosters personal and professional growth, broadens your perspectives, and enhances your cultural sensitivity. And a second example is international work environment. Working in an international setting exposes you to the different work cultures and practices. It provides an opportunity to learn how business is conducted in different countries. Understand different communication styles and adapt to diverse work environments. And the third, global teams collaboration. Collaborating with colleagues from around the world in IT projects helps you navigate cultural differences, foster effective communication, and build strong cross-cultural relationships. And the fourth is social and community integration.
Living and working abroad allows you to engage with the local community, participate in cultural events, and experience everyday life in a different culture. This integration helps you gain a deeper understanding of the local customs, traditions, and values. And the last example is cultural exchange programs. Some companies or organizations offer programs where employees have the opportunity to work in different countries for a certain period. These programs enable you to fully immerse yourself in the local culture, build relationships, and gain a deeper appreciation for cultural diversity. And that's the example of cultural exposure. So sa example nga cultural exposure programs, no? Agka na mo gumalik mga kuan ka mga big countries or big big kanang companies, like if kuan mo na, like if ganahan sila nga ang ilang mga trabahante o ilang mga IT nga ipadala nila sa laing kuan, ipadala nila sa laing kanang bansa, ipadala nila sa laing country to kayo na like mag teamwork ingana, like mag-collab sila in order to kanang nanabo sila yung matiguhan or sa ilang mga project diha. Then usa po nas mga advantages if you go sa abroad ang mga IT graduates. So kini kung paano kanang social and community integration, living and working abroad allows you to engage with local community, no? Kanang mahimong kanang advantages kay maka-learn kang kung silang culture, madaan na nimo kay syempre di na makadapodyo, makatiguhan na nimo din. Like mahimo bitaw nga dali na lang maka if kanang tawag ani if makadaya na bitaw ka sa laing lugar kanang mas dali na lang kumadat kay ana naman nga hinadapt ka dihagikan. So kini ka na lang bukas laing lugar, na bukas laing country, kinahanglan buga mo dapat ngani para lang like dili ka magresolve ko like communicate, nga for example communication, no, maging socialize. So usap ko sa kuan advantages if mo go abroad ang IT. Kining global team collaboration mo ganiganihan po sa connection sa cultural exchange programs kay kining kuan kan mga global kanang companies kanang like pagpadag mga IT or mga trabahante sa ilang company padas laing country, like mag-collab sila, maghimo sila projects or something that can improve the country or the company's sales. So that's all for the issue of cultural exposure. Now let's hear the issue of patriotic responsibility that will be tackled by Ms. Ganilin and Ms. Triuncha. So, patriotic responsibility. From the word patriotic means patriotism, if I'm right. Then patriotism is about voting in election, taxes payment, o kung sa mga nasa government. Then kitang tanan natin responsibility, especially na pag-vote. Kung liberty o democracy ba ta? Kasi kung democracy ta, pero naiubang country nga liberty. Then ang IT graduates mas kinahanglan sa Philippines, labi na for election. Kay sa una, di ba pag-vote sa una kay manumano ra, suwat ihap sa mga maestra, o kasi na-assign mo count sa vote. Kumpara karon nga nanay mga IT graduates nga naglihok nga naara sa Philippines na trabaho, wa dili sila nipili sa gawas kay mas makatabang sila dire. Labi na atong mas lingkusog ang sa kang Duterte, di ba nag-start? Kang Duterte nga Nagkusog na ang mga technology. Technology kay improve na po. isok-sok na naman nato ang atong voting papers nato sa voting machine. Counted naman to, di naman ta magmanaman na ito. Usap mo sa kuan kanang na-improve ko jud inganda nga year, inganda nga generation nga. Di kuan na naman dili na magsuwat-suwat Yun na just dyan, mahasulan. kuan na bisa so wag kuan papel counting na dyan. Kahuman nagsold sa tanan counting na tanan resulta na nahita o. Mao nang mas nindot ang IT graduates magstay sa Philippines kay dako ni sila tabang. Mas dako sila pa rin ang sweldo nga nga part kay dili ba na lalim. Bisan pag nanay machine gigamit pero asa na lagi kita sila mo program Mas sila yung IT diri sa kay mas kanang manginahanglan jud ang Philippines diri kay hinay ka ang Makuha Philippines. mo yung mga technologies dire. Mao nang moto. Or kanang like Mas nindot diri din. Mas mas mapakita nila ang ilang rules as a Filipino and as an ID graduates. Then ma-share po nila ang ilang interest bisag kuan pa sila kung dili pa sila professionals. Then makabutang sila efforts sa areas such as cybersecurity, technology education, and digital governance, especially sa mga
private and local government karon sa ato. Okay, so please, Ms. Trinucha, provide more examples to be specific. Kuan. One more example of patriotic responsibilities, mentorship and knowledge sharing. Share their knowledge and expertise with aspiring IT professional. Directors mentorship programs, workshop, or online platform to help build a skilled workforce in the country. Okay. Diyan na pa ko ika-add. Sige. Ang kuanday, ang Philippines na ginahanglan ba dyan po ng responsible use of technology. Diba kay Bautang ang mga Pilipino is kanang uneducated sa IT. So na ang IT graduates mo help sa mga Filipino citizens to educate our fellow Filipino citizen. Kay kuan para mas maaboy dato ang spread sa misinformation labi na sa Facebook, ang kalasa mga puro fake news ingana labi na sa mga tiguang nga kanang nagamit ang dyan mga nagipili ang mga Pilipino nga mogamit ng technology. So na ang IT student para mo guide nga para mas mugamay mas mag-prevent ang misinformation unya kanang respecting others online preference na ang IT student mo guide sa mga kanang naman sa ugaron ang mga tiguang di na wala na mga batasan na atong kina-influensyahan na sila sa mga IT. Kaya kung kita ang mga IT graduates na kaman sa Philippines din mo trabaho sa abroad, wala gyapon usually sila na trabahoan kay wa sila gihatag na knowledge nga rin sa mga Pilipino kay to ang nila gihatag dito sa gawas. Then ma-educate gihapon usually sa ang pag-implement rin na IT student nga school kay wa man nila na pagawa silang knowledge kung sila natiguhan sa eskwelahan. Then makapagod sila, makapromote positive digital citizenship. Mabago nila kung na sila dire magtrabaho, mas mabago nila ang kanang perspective sa katao sa technology. Magamit nila usakto kung unsa ang paggamit ang technology. Kaya uban na sa kay ilan ang kanang wala sila kay bago sila capability using that kind of technology ilang unsa na Basta kaya ang importante makabawas ng sila impacte, no? Parehas na sa Facebook ron, isa kung saan ibang post diya sa o wala bawal sila na. makialam o kung sila panay kuan diha kay wa man sila knowledge kung unsa una pagamit wa sila kay bawo nga think before you click. Mostly po ron kami daw, murag pauwawa na lang mga social media. Wala sila pakialam kung sa kita makapili tawad ina. Kana pakauwawa ko. Mostly mga social media ay itag pagkatod ka pawawan ka. Dimension pagkatod ka. Sarang wawa na. If we say patriotic responsibility mo, kamo na responsibility sa mga IT graduates nga kuan gamito nilang talents o mga ilang nahibawaan for the benefit of their own country, no? Para po sa like for example, pwede mo po sa magstay sa sila sa Pilipinas. For example, magstay sa Pilipinas, ilas ang tabang ang Pilipinas mo grow. Deserve sila mo. O, deserve sila mga ito, ilang tabang ang Pilipinas nga, kaya mo sila sa Panginoon sa Pilipinas. As an IT, dagham sa technology nga kinahanglan mo sa Pilipinas na i-improve. O kinahanglan gani, i-invent pa mga gani ang uban. Then, kuan po ka na, if mag-stay po sila din sa Pilipinas, mapakita po nila ang ilang commitment to serve the Filipino citizens, to serve the Filipino country, or the Philippines, or their country, if mag-stay po sila, no? Then, Stay voted. ang usang mo kanega sa abroad, dili mo mga kasuto ka bro, daw wakay experience in the Philippines. Wag isa ka madali ya. Unsa po nas mga example nga na. Di ba ang usang example nito nihatag isang mentorship and knowledge sharing. No? Ano mo like mag-mentor ka, magstay ka sa Pilipinas, mag-mentor ka, hindi ta magyapon kay ana, ano kay profit, depende na lang nimo unsa ang pag-way of mentor, kung pabayan ba ka or mas gusto nimo mas mutabang na like i-free ra nimo sa mga IT students, no? Or sa mga nanginahanglan. Then mag-share mo kasi mong knowledge para nila. Kay ikaw graduate mo jud ka, kay bawo na ka depende na lang siguro kung kanta na ng eskwela sa 90. Kaya baka na like kung sa yung mga need sa mga like mga basic. Those unknowns sa Oo. as graduates. Like mga mga need nila paning kamutan, ang makapasaringan na ma-implementa nila or ma-success na nila nilang pag-eskwela sa mga students. Then agad to po imong kuan kadto sa social media na po yung mga kung ano like mga need po doon mga like for example ang mga senior citizen kung muna sila kayo kadto ko ano syempre Tawahin na sila. kaya ang Muslim ano nagan mga 40s man ko mga 40s o 60s paano na mo man like murag na sugdan og mga technology nga
Di naman ang nag-improve hanggang sa kinikaroon, hanggang sa umaabot pa. Then hanggang to mga senior citizen nga nanginahanglan kung kuan nga na, pwede mo tali mo sila mentoran, tutoran, if sa imong nakatiguhan, if sa imong nahibawan as an IT student or sa mga sa mga like mga technologies unsa na paggamit, unsay bawal, unsay pros and cons, nga na. Yes, ako ano sa pagka example nga na sa patriotic responsibility ay sa to na. Lagi patriotic responsibility ang kuan develop solutions for local challenges like kuan use their technical skills to develop solutions to address pressing issues in the Philippines such as disaster response no usab buto na sa natag na to sa kuan sa kanang sa local impact kadtong kuan kadtong disaster response kadto lagi for example kadtong telemedicine kadtong telemedicine kay disaster response dali ra po na sila kuan tawag ra pod ganun. Kontak na kanila din. Oo. Kuan sila. Kay we both know halos bisag asal sa Pilipinas na anay internet kay nagka-improve ang Pilipinas hinay lamang gud kaysa sa tagagawas kay kuan Mas Mas advance. advanced yung kuan. technology sa gawas kaya di man sila hospital bisan pag na sila yung source bisan pag na sila yung source of internet na sila yung source of contact kuan ram mutabang na sila kung na-i-sweldo or something pero ang Philippines bisan pag di mo tagaan once kay na sila nga in-major ka nag-inang tabang ilang matapon na dyan na i-compare sa adto sa gawas. Di ba niya? Napudinintay ka ng kanon. For example, na page karon nga sa Facebook kanang sitawagan ng kanang taga-sugod siguro na. Kanang for example nga dahil nang hinahanglan dire mo chat sila sa tag-iya nga page nga. Dahil na kanang taga-dagat yung mga sikat-sikat na page rin sa Dili. Kanang for example is kanang taga-dagat, taga-sugod, mo chat diha nga hinahanglan nga sir, hinahanglan mig tabang dire, hinahanglan mig kwarta, dalon sa ospital, dalon sa Tacloban, sa ospital sa Tacloban, hinahanglan mig pagpa-opera, ang hinahanglan pang medical or pang tamban, di ba? Kausarang post niya may ma-encourage sa mga kuan, mga kwartahan or mga gaano pangilamuhay niya, mutabang sila by that using kanang na-improve mo na kay tungod po na sa mga IT, na-implement na nila ngayon nga page na kuan kanang makatabang na dun sila sa kuan niya. Patriotic responsibility mo na sa matawag na kuan. Matawag na responsibility na nila nga matabang. Mahada pa na sila sa kuan. Kanang disaster response, mga yung example, healthcare access. Kanto, healthcare access man to. Nya sa bahin to sa education siguro, kanto ang pagtabang, ang pagkuan, ang mga basic or coding, programming. Basic computer. Nya sa agriculture po yes, ini karon. Ang nako ang kuan tabang sa mga IT sa agriculture dis Pilipinas. Di ba sa onda kay makakita tag mga traktor, di ba manual pa ag karon Daro pa. dapat kinahanglan pagkabaw, kinahanglan daruhon pagbasa karon agriculture karon makakita kas karon mga magamit sa mga pang-ani di ba kay masina kausang agi so na sako di ba Siguro mga machine sa Pilipinas kay ikan po na sa abroad dito. mo lagi po kay mas kuan mo dito Ang pero nagpagamit ko dire kay ikan po sa abroad. Nakoy uban nga na katiguhan nila ng ila kung di ko dire. dili mo na ma-implement sa abroad if why idea sa IT ngitan sa Pilipinas. No, pero daghan ako mga sa abroad dito kay mas advance na sila ngadto. Di ba sila makanahon na dyan nga na kawag na tagsa may farm sa Tagsara may problema sa amin. So idea na sa Pilipino kay mas Ako na ko din sa land base. Yes. Ako sa mo dito pero dito jud ang una Okay. nga. Kuan, as a company, as a sales management siguro, Mga maginahanglan dito sa mga tao ilang kung sa ilin sa mga tao, Okay. sa mga dari Pilipinas, kailangan kadong leads. Dito sa mga like mga companies na outside sa kuan, outside the country, kaya kung sa ilang ma-implement, for sure, mag-sales mo nila kadto nila, dako kung sa silang kita nila kay bumuto nila country nga nanginahanglan nga nakakuan, kung sa ilang nahibawan or sa ilang implement. So that's all for the issue number 3 now. That was all about cultural exposure and patriotic responsibility. Now let's continue to our fourth issues. That is Social responsibility. balancing personal growth and social responsibility. So by this issue, the first going to talk about this is the group of the stay in the country. So, di naman. No? So, Okay. and please provide more examples sa mga to be like maklaro sa mga graduates o kung sa ilang mga advantages if mag-stay nila sila sa Philippines sa kung sa ilang katabang o kung sa ilang social responsibility as an IT graduate dito sa Pilipinas. Social responsibility is mas nindot kay kanang as from the world social it's mean one kanang
sana na, mag-socialize ka, more professional. Then, example na is the non-profit organization. Pwede na to siya ma-apply kay kanang, for example, magtukod ka og imong kaugalingon nga learning, sana, reading, Hindi. reading, sana, kaya ba mo bitaw? Reading, Sige, sige, buti nga. oh, basta reading materials, iya na. Then, kanang makig-socialize ka, even though nga, kanang kitang tanan dyan, dapat yung responsibility. Especially nasa social, labi na karoon kay evolve na kadyo ang technology. Magamit din nato kay labi na sa mga kanidyo mga bata pa mga joy kuan maoy sana na involved ka adyo sa technology. Kanang sana na kanang ba mag-socialize sila bitaw in the way na gamiton nila ang technology. For example, ang Facebook, TikTok, bawal mo na yung karon. Magpataka na sila og kuan. Magpataka na sila og kanang post, comment isa. Wa sila kay bawo kung sana dis anak gikan na labi na ang mga 15 pataas. Click sa link. Magpataka ra din. Usa pud na sa responsibility sa mga IT na dapat sila mag-stay there kay kanang kinahanglan nila kanang implement kanang i-teach nila kay lisod man kung ang Filipino citizen why pagka sociality Social responsibility. social responsibility professionality isa pag ari ng Pilipinas dapat naadyo kay pagka professional o social person kay lisod man kung atong ipadadyon nga kanang igana ra nga characteristics din mo ato ta sa laing country then kita ra magyapon maapektuhan kay nganong ato pa man sa kanang abroad nga wa kay ingana nga wa kay pagka-social wa kay pagka professional then dapat na to emphasize pala nga diri daan sa Philippines important mo ato. Okay, so please, Miss Gloria Tribucha, provide more examples about One example of this is creating accessible solution. Develop accessible software application and website that cater to the needs of people with disabilities, ensuring accessibility and equal access to information and services. Okay. Atong kanang may mga sana na Disabled nga ka. person. Like as an IT graduate dito sa Pilipinas o makasunog ng trabaho or pwede mag-gusto ng trabaho makaka-create naman ka as an IT graduate kayo mga Ano kanatiguhan, ano may knowledge. so mag-develop sila ng accessible software for kanang like tawagan yung disabled person as a problema like tayo for example na-meeting dito or tapok-tapok dito for example then ikaw is disabled di ka kalakaw or just in case na pungkol mag-tail malikot tail o sa disabled sa mong lawas na di ka kaadto ang kuan like kibali ang IT mag-provide sila or mag-create sila software application or kuan kanang nga Online like online sila nga maka-access dito sila nga kung sino kuan ito mag-video call sa dili or pwede na kung sa information ito ng ipanghatag mas makuha po nila doon Socialize gawin siya. using sa kuan na application na gi-implement sa kuan so Basta ginahanglan ang Philippines ug gingan ang mga kuan. sa social responsibility po na staying in the Philippines allows IT professionals to fulfill their social responsibility by addressing the unique social and environment challenges facing the country. They can work towards promoting digital inclusion, protecting data, privacy, and ensuring that technology benefits all segments of society. Mula ito kung kinahanglan po ka doon mga disabled, apil magiging sila society nga matawag. Diba? So, maapil mo sila sa nga to, ma-equal. May equal ang kuan. Then, by staying engaged and involved in local communities, they can make a meaningful impact on social justice issues and contribute to building a more equitable and sustainable future for the Philippines. So, usap mo sa example na is ang volunteering for tech education. So, mo offer their time sila, like, muhatag silang time para nga for free ra kay volunteer man for free ra like, ay, as an IT graduate, ako knowledge na offer ka time na kay ninahan yung tabang mga student. It's either bisag asa nga student makatabang mo sa ng IT, bisag asa nga like for example sa college bisag asa nga major makatabang mo sa ng IT, di ba? Kay both tanang course sa college siguro nanginahanglan ang technology, Yes. di ba? No? Online ko ano technology. Mutudlo sila ko. Kung naiasa mo ng technology kung may guide. Mahalimi po. IT graduates. Kung saan man tayo mong nakatiguhan, no, ganito lang yung may tabang sa gawas. Di ba?
mo offer sila ang time kanang like mutudlo sila kanang for free ra ni ha. Like mo offer sila ang time, then ihatag nila ilang expertise nga to niya itudlo nila o kung sa ilang katiguhan nga na like basics ra good like basics computer. Kanang pwede mo sa tanong courses sa college siguro itudlo nimong basic nga na just in case nga ang student is dili katigo. Like mutabang ka sa school para po sa mga estudyante nga na school na makatigo sila nga na for basic purposes like technology purposes nga na like yung mga kinahanglan sa technology. Diyan po sa mga estudyante nga makibaw sa PowerPoint. Oo, nga naman Sa like ang bagsod sa Google Classroom. mga basic. Yes. Then, mga computer skills naman nila. IT-related subject underserved communities. So, IT-related subject, for example, kana naging mga research, IT-related nga po na siya kay manginahanglan mong kagkuhan, kana gamit, di ba? For example, kana may mga thesis mo hinahanglan gaya ng internet. Napo, IT na po gaya dito puro mga IT sa kuhan, sa Di ka kasang matawag field. IT o wala kahit technology na. Yeah. Bisag asang field ang IT, dako Mo din ang say kuan, mo din ang say. if you say Hindi man tawag lang. that's what we call social responsibility or kinunahan niya. So kay koan kining promoting ethical use Yes. when koan Ano like yun ang pinaka-right. kay mo da karon balik na tayo ngani kay episode din na to Pinaka-lanon sa Philippines. ang inagamit sa Facebook lagi na bisa ko sila man Ethical mag-front. Oo, Ethical ka kung nagbuwa sila kayo mga say rights, ingat na lang sa bawal nga ng button dyan sa application nga. Tapos sila in terms of using nga na. Tapos sila yung mga kinahanglan nga like, parang na before ka mo lagin sa Facebook na in terms of use o sa bawal niya. Anak kuan sa Pilipinas, kaya di sila mabasa o kung sa Oh, like basic sura. Muna yung ginding na tigil sa mga Pilipino tao. Muna yun nga. Dapat yun, yung magstay rin sa Philippines kaya ang mga Pilipino ay muwang Winnowing. Mas technology. Asa na itimang pod ka na, like, pwede sila mo, hatag silang time, mo tudlo nga na, like, mo provide sila meeting. For example, naman sa mga tao nga, like, interested, mumilo nga na kung sa bawal nila ng application, para po, like, dili sila makadaot. Oh, para mo na ilang like, dili sila makadaot ng tao, dili sila makadaot sa future sa tao, or pakawawa ng tao niya, dili like, gusto nila mga, karami itong may mga tao nga nabitay, kanang, ni pangunahon ng tanong mo, kanang, dili nila purpose na daotan ng tao, so that nga, makatigo sila nga na, like, gusto sila makatigo nga na kung sa mga need na i-follow, or para kung sa like, mga awareness nila, nga kuan. Then, tawag ani, kini po, support the environmental sustainability sa environmental management system. Kanang sa, for example, is sa environment malagdan focus yan kini sa example ni kanang for example kanang baha. Kana ba like murag I don't correct me if I'm wrong if kanang sa hanging bridge sa Sugod bitaw sa Sugod related. Yes. Kanang hanging bridge na abro. Nandiyan na yung technology na skin, di ba kung butang pa na? Kanang like murag mo set na sa warning siguro. I don't know. Oo, katong mataas na ako. Oh, kung mataas na tubig, Kasi siya ang alert ko. Warning. Siya mataas ang tubig. I don't know if mo boss ni purpose nga na, but murag doon mo ba yung like nakita ito ano. Nasa subag na po. Yeah. Yeah, ako ang na kanang like solar panel na gamit. Donate ng Ako pa kuan. nila. Mo na kuan sa support nila sa kuan environmental sustainability. Kini pong sa example is empowering social enterprises, collaborate with social enterprises and non-profit organizations to develop IT solutions that address social issues such as poverty, evaluation, healthcare access, educational, and resource development. Balik na po din, wala na ganihan, nagtaka nito. So today, mula to sa kuan, sa ganing social responsibility, that's all for social responsibility. Now let's hear the side of balancing personal growth to be tackled by Miss Olita and Miss Wina Pinti. Okay, so widely balancing personal growth involves striving for development in various dimensions of life. This includes intellectual growth through continuous learning, emotional growth by cultivating self-awareness and healthy relationships, physical growth through prioritizing health and well-being, social growth by nurturing meaningful connections, spiritual growth by exploring beliefs and purpose, and professional growth through skill development and career advancement. By achieving balance in these areas, individuals can lead fulfilling lives and make positive contribution to themselves and others. So for me, personal growth, so in the personal, so means how you change for the better. And it's up to the person kung unsaon niya manage or unsaon niya pag-decide kung unsa na changes imong gusto as an IT professional. So, but
But tungod sa daghang benefits and advantages ang pagtrabaho sa abroad, daghan kang ma-acquire na knowledge and skills din mga learnings nga imong makuha gikan nila. Personal growth will go rapidly balancing. Dili ko kinahanglan nga mag-focus ra gud sa kung unsa karon nya mabidyaan na kung unsa ka sa unas dapat balance jud na depende na nimo. So dapat kay ug ato sa gawas sa grow gud kay daghan kang makuha nito. Mas one of it kuan like advantages if ang pag-grow nito is ang imong kauban. Yes. Ang advanced nila nga technology. Advance. Imong kuan mo marag ma-adapt na nimo No? kuan. Ma-adapt nimo ilang mga nakatiguhan, ug sa ilang technology dito makatunan nimo nga nindot ang ilang technology dito kay mas advanced, mas maka-provide ito sa kanang mas mo easy ang imong trabaho. Mas mo sanjon at mas ganahan ka mo kuan kay syempre ikaw ba kuno nakagamit og MacBook diha Tapos programming ka alami as aratas mo sa MacBook. iko na lang kamukunkuan ag mga technologies na imo kuan nga na. Yeah, syempre agana kung napoy mga kuan companies nga once nga makasud ka silang country as an IT or as sa ilang company as an IT, providean po kanila laptops nga accessible nga programmable gud nga like demand sa ilang trabaho nga as an IT. For example, nila ka na MacBook na malutay bisag mo search karon na mga countries ay mga companies nga provide sa mga ilang kuan mga ilang mga workers nila sa as an IT nga provide nila MacBook, laptop na kinahanglan nila no. So please provide more examples about balancing personal growth, Miss Olita. Balancing personal growth involves finding the right equilibrium between various aspects of life to ensure continuous development and self-improvement. Here are a few examples. First, time management. A person can balance personal growth by allocating specific time slot for different activities. For example, they must dedicate 30 minutes daily for reading self-improvement books, an hour for exercise, and a few hours for learning a new skill. This way, they can progress in multiple areas of their life. Second, prioritizing self-care. To achieve personal growth, one must prioritize their mental, emotional, and physical well-being. This can be done by maintaining a healthy diet, getting enough sleep, and engaging in stress-relieving activities like meditation or yoga. By taking care of oneself, an individual can be more focused and productive in their endeavors for growth. The third, setting realistic goals. Balancing personal growth requires setting achievable goals that are both challenging and attainable. This involves breaking down larger objectives into smaller, manageable tasks and regularly evaluating progress to make unnecessary adjustments. And fourth, cultivating a growth mindset. Embracing a growth mindset and one believes that skills and abilities can be developed through dedication and hard work helps in balancing personal growth. This mindset encourages individuals to take on new challenges, learn from failures, and continuously strive for improvement. The 5. Seeking support. Balancing personal growth is easier when one has a support system such as a friends, family, or mentors who can provide guidance, encouragement, and motivation. Sharing experiences and seeking advice from others can lead to better decision making and personal development. And that's the examples of balancing personal growth. So, nakukuha ko another example of balancing personal growth as an IT graduate. So, taking care of your well-being. While working abroad, it's important to prioritize your physical, mental, and emotional well-being. This includes maintaining a healthy lifestyle, managing stress, and seeking support when needed. Kay, di ba, ato nakaganang makuhaan na kay ma-homesick. Homesick na kaya, talaga ko sa pamilya. Then embracing personal development opportunities. Being in a new environment offers opportunities for personal growth. You can explore new hobbies, learn a new language, engage in cultural activities, or pursue personal interests outside of work. Then finding work-life balance. So balancing personal and professional life is crucial for overall well-being. It involves setting boundaries, managing time effectively, and allocating time for self-care and relationship and personal pursuit. And building a supportive network. So cultivating a network of friends, colleagues, and mentors can provide support and guidance during your time abroad. They can help you navigate challenges, provide different perspectives, and offer valuable insights. Then last is reflecting and setting goals.
taking time to reflect on your personal and professional goals can help you stay focused and aligned with your aspirations. Setting achievable goals and periodically assessing your progress can contribute to personal growth and fulfillment. Okay. So, Miss Dandelion, what can you say about the example of taking care of your well-being? About that, kanang like, mag-take us kanang ilang time makalabitong like, sa ilang personal growth o Ano kay kaantay? Naanga sa abroad ang kuan personal growth. Mas mo growth mo gud ang Pilipino kung adto sa gawas kay dili man ka mahimong independent kung dili ka mo adto sa laing country. Kung nara kas imong comfort zone, di ba? Dili mo maghihapon ka, di man ka mo change, di man ka mo grow, Di ka makuha, di ka di ka maka-adapt og lain. So mo to wala ko ika-judge kay okay man to. Okay, so about po din ko ano, can you taking care of your well-being while working abroad is important to prioritize your physical, mental, and emotional issues. Kini pong like sa time management ba? Kay syempre, if ma-abroad ka, alam pag nandito yung pamilya, alam pag nandito yung parents, yung tabang nimo. Ikaw dito ka. Oh, ikaw sa like, Dapat independent dito. at imong time, bahin mo sa mga kini para ni trabaho kini magluto, pani kini maligo, pani kini magtrabaho sa bahay. Pero sa amo nga part, lisod na Kay kay Pilipino tayo mo dyan. lisod na kay kanang wa man ta naanad good sa gawas na country. Okay, if magstay mo ka sa Pilipinas, mo po na negative, if magstay ka sa Pilipinas, magsalig ka, Oh. kaya na ano kayo na ginumatan mo na nagkuha pagkaon. Kaya syempre, we both know, madili sa Pilipinas, if nakatrabaho sa ibang family, if nakatrabaho, kaya ka na, karang Pagkaon. kuha na naman kitiran ko lang, hungitan naman na anay. Syempre, ikaw naman nag-provide sa ilang panginahanglan. Eh, mostly, di mo sudi ka Muli na ako no? Nanay mo lang ba sa mga silingan, hindi na yung personal nga kuhan, like, mura kita hinay kang personal growth dali sa kuhan, rapod sa parte nga na, pero about sa IT, nakog hapon kag ma-learn dali as if mo kuhan, like, mag-stay ka dali sa Pilipinas. Ito na pagka-hardworking sa Pilipinas, katigo man sila mo kanang mabalance sa ilang time kung it comes to IT kay di ba ang IT kay way tuog, then kanang way pahuway pa dya. Pero katigo sila mo balance nga kanang ay dapat mapahuway sa ako, dapat na sa ako time sa family na ba? Dahil sa kanang adukas gawas. Focus dyan sa gawas. Mura dyan sila. Ang sapok, ang Pwede lang gi, kuan, sana, pwede lang gi. Target nila. Focusan nila. Yeah. Kung anong po na sa ka trabaho, na sa trabaho, mura na kayo time sa pamilya. Inga nakakuha na tagagawas. agad doon naman po, like, except na naman po sa kadong gisulti nga, kung na lang magkungitan, except na lang po, sa loob ko nga ng mga IT graduates nga, nagtrabaho ko mali po, example, taga-provincia ka, kung tayo ka dito, for example, Manila, like sa mga kanang big cities, in country o sa country, kay makakuha nga mga makabalance kasi yung personal growth nga na kay syempre naging usara ako ganda kasi trabaho ni dito kay nanarbaho na ni ka ayaw magmuhay ka kag paid para trabahoan yung pangbahay di ba nanarbaho na ni ka para makasweldo ka yung kadong ni nang dos mga maid nga mong ipang patrabahoan ni nga na mga kuan mo so maka-learn di ako kag sa imong personal growth if mo kuan ka like if mudayo ka na sa mga syudad nga layo-layo sa imong homeland or kanang like hometown siguro Ang importante magod sa personal growth is ang time efficiency. Dahil dili ka di man mo mamanaw sa kada mo kay time efficiency. Sa man mo pagbayad mo oras kung kanang tapulan kami nako, kanang di makakaunday ka kung di ka mo nimo di mo taga ang time ang pagkaon, di mo taga ang time ang pag-igo. So wa gyapon. affected yung health nga na Tanan. Kung tanan bisan pag-asa ka dapin mo atong paggawa sa first day sa Philippines basta kay na kay time efficiency mo lang post ka mo. Okay, so... ano ba? Wala naman. So, that's all for our fourth issue that is balancing personal growth and social responsibility. So, we'll be back after this advertisement. Bye! Bye. Okay, one, two. And we are what? The Tech Tech Horizon. So,
after all na, ginahuman naman tag-topic kung unsay advantages if mo go abroad, and unsa po yung advantages if mo stay sa Philippines, ug unsa lang ma-contribute diri sa ato yung country. Or sa ilang country nga nag-ikuan. Kanang so, we both know nga, daghang opportunities abroad, nga maka-improve sa imong kalingon. Ang problema naman kay mag-focus dito sa sa company nga, sa ilang yung company. While staying in the Philippines, maka-improve kasi imong kalingon, makatabang ka society, makatabang ka sa government, like one of overall nga, pak na sila dadyon, nga kuanda ko sa ikatabang nga na, nga, if mag-abroad po ka, kuan ang basic needs or like, bisan mga siguro din ang basic needs, mga siguro mga luho sa kuan sa imong mga kinahanglan sa imong, for example if nakay anak no kung sino mo na kung sino kuan like ganahan ka nga ikaw ipakita sa imong anak sa imong society no dapat dito ang mga opportunities nga nagkong salary yeah, if kuan po like if na ay for example emergency or problema ang kwartang support kay dagko masweldo ang kuan IT nga mga abroad. Yes. So, kung ano, like, after nga tanan choice mong gihapon ninyo mga IT graduates, whether you stay here in the Philippines or stay in the country or go abroad and explore more learnings nga makuha ninyo nila nya. Choice mong gihapon ninyo din. If magstay mo dito sa Philippines, it's your choice pa rin naman na i-improve ang ating kuan, like ating country, government, society. Choice mong gihapon ninyo kay kagaling mo yung kagustuhan, no? If gusto ninyo mo abroad, go. Then if gusto ninyo mo, you stay in the Philippines, go. Wala yung pagong ninyo, kaya enjoy man ang kagaling yung choices. Then ang weird, kung galing na nga, porket na yung mga IT expert, nga na, i-judge nyo nga, dili mi dapat mo abroad, nga na. Kay, nga na, dili ko makatabang sa country. No, huwag mo pagong ninyo, nga na, kay enjoy mo na choices, asan ninyo gusto mo grow mo, ug asan ninyo gusto makatabang mo, ug sa'yo gusto ninyo nga like mo, mo enhance yung skill bitaw, no? So, moro to tanan og thank you mga Tech Horizon listeners sa inyong paghatag og time sa pagpaminaw sa among podcast karon nga titled Should IT Graduates Go Abroad or Stay in the Philippines? So that's all listeners, and we are the Tech Horizon. Thank you for watching. Thank you for watching and